Oh, balik natin yon mga kababayan. Masaya daw si Escudero. Kasi nga, um, pinaboran, hindi naman pinaboran, halos kapareho nung pagpapaliwanag niya doon sa Fort Worth. Sabi dito, he was really target at that time and I was insisting that we have legal basis, no? So, he was happy that there was at least finality, wala nang doubt ngayon. Hindi, yun na yun. So, ano yun? Mapapalitan na ba yun? Mga kababayan? Magiging sa Pilipinas na ang ibig sabihin ng Fort Worth ay nakadepende. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Kasi mukhang dito naman po sa ibang bansa at lalo na doon sa mga bansa na pagmulat ng mga tao o silang doon sa mga tao, English na ang sinasalita. Mukhang hindi naman ho papalitan doon, mga bossing. Mukhang mananatili po yung Fort Worth sa mga bansang English ang pangunahing salita. Mananatili ang Fort Worth na agad-agad. Dapat ngayon agad. Ano po, mukhang sa Pilipinas, mapapalitan na po. Na yung Fort Worth na sa Pilipinas, no? Ay, maaaring mahaba, maaaring mabilis, mga kababayan. Ang tanong, hindi na po si Chis Escudero ang nakaupo bilang Senate President. Ang nakaupo na po ngayon bilang Senate President, mga kababayan, ay wala pong iba kundi si Tito Soto. Ang tanong, papayag ho kaya si Tito Soto na ang Fort Worth ay pwedeng matagal, pwedeng hindi? Di ba? Base po dito sa naging pahayag ni Senate President Tito Soto, mga bossing, Abril 30, kahapon lang ho ito, kapag ka dumating sa kanila yung impeachment o yung article of impeachment, we will act on it forthwith. No? Sa akin, o para sa kanya, ang forthwith means the following day, mga kababayan. Yan yung pinagkaiba. Munti ko na matabig to. Ito naman kasi si Simply Talkies, biglang pumapasok, biglang nagsha-shoutout. Munti ko na matabig yung iniinom ko. O, green juice, no? Ay, pakisuportahan nyo po. Ayan si Simply Talkies. Ano po? No? Napakagaling po na mag-explain, na mag-vlog. Yaan po. Kaya lang, minsan, naiinis sa akin yan. Kasi yung iba daw po, replay. Pagpaumanhin nyo na kapag hindi tayo nakakapag-vlog. Minsan kasi kapag nga nag-replay ako, walang matapik. Ayaw naman natin dumating o umabot sa punto na wala tayong matapik at tapos gagawa tayo ng fake news. O, replay mo na lang yan. Total, yan naman din yung balita ngayon. Di ba? O, ganun yan. No? Pero maraming salamat sa pagsuporta ninyo at suportahan nyo din po yung channel ni Simply Talkies. Balik tayo dito. Si Tito Soto mukhang hindi papayag na mapalitan yung Fort Worth, no, sa bansa natin, sa Pilipinas. Ang meaning sa kanya ng Fort Worth ay the following day. So, ibig sabihin, pagkatanggap ng article of impeachment, bukas na bukas, itong Senado na ito, magiging impeachment court na. Yan. Aba, madaming matutuwang mamamayang Pilipino dyan. At dapat din po, yung kampo ni Sara Duterte na ating vice-presidente, ikinatutuwa din po nila ito. Bakit? Sabi ko nga ho sa inyo, majority o lahat ng pinagbibintangan, nag-aapura po na maipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Dahil ito, kapag ka naging impeachment na ito, yung mamamayang Pilipino, tutok na tutok dyan, tapos maririnig po yung kanilang mga depensa, maririnig yung kanilang mga dahilan, etc. kung ano nangyari talaga. Aba, kapag ka kayo, maganda yung inyong depensa, panigurado, kakatigan, kakampihan kayo ng mamamayang Pilipino. Baka itong vlog na ito, biglang nagtatanggol na kay Sara Duterte. Bakit? Kasi narinig natin yung depensa nila.
Kaya lang, mga bossing, ang tanong, paano mo idedepensa yung mismong narinig mo sa tenga mo ng live na pagbabanta sa buhay ng Pangulo? Ako, yan ang nakikita kong pinakamalakas, no, na laban kontra kay Vice Presidente. Yan yung pinaka ano. Kaya nga po, di ba, pinapatawag sila. Pati NBI, pinapatawag ko sila pag-i-explain kung bakit nasabi na kapag kami nangyari sa akin, may inutusan akong tao. Sabi, patayin si Bongbong, patayin si Lisa, at patayin si Martin Romualdez. Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Ngayon, paano mo idedepensa nga naman yun? Na, oy, sorry. Wala talaga akong pinagbabantaang tao. Rinig na rinig natin. Di ba, Ma'am Marge, Lonely TV, at Ma'am Trexie Villa? O, para po doon sa mga late, ha? Pwede nyo pong i-replay na lang ito mamaya, no? Kasi maaga tayo, alas 8 ng umaga. Okay, sa araw-araw po, mga kababayan, ang vlog natin ay laging alas 8 na po ng umaga. Dahil yung alas 10 ng umaga, medyo busy si Mark Ramos. Okay? So ngayon, nasaan na tayo? Nandito na tayo. Fort Worth, agad-agad. Yan po ang kinatatakot din, tingin ko, nung kampo ng Vice Presidente. Kinakabaan yung mga tao. Mukhang may mga magsa-sign up. Apat yun. 4 times $500. 2,000. Sige. Tuloy. Mamaya na to. I-off ko muna to. Ngayon, mukhang yung pagsampa o pagdating sa Senado ang kinatatakutan ng kampo ng Vice Presidente. Bakit po? Kasi diyan na magkakalabasan po. Lalabas na yung matitinding ebidensya laban sa kanila. At lalabas na po at kailangan na po nilang ilabas yung matitindi nilang depensa. Pero gaya nga po ng nasabi natin, lagi. No? Kung yang mga yan, merong depensa, matagal na po nilang inilabas yan. Para iparamdam doon sa mga susulong ng impeachment, eto ang depensa namin. Eto talaga ang nangyayari dyan. Siyempre, yung mga nagsusulong ng impeachment, naku, yung depensa nila malakas. Mukhang hindi naman talaga nilustay yung pera. Baka mga susunod na impeachment, hindi na. Baka etong pangalawa, hindi na isinulong yan. Di ba? Lagi niyo pong pakakatandaan, natin lahat, na kapag ka ikaw, alam mo yung katotohanan at meron kang magandang paliwanag, no? Doon sa inako ako sa sayo, lagi pong nagmamadali yan. Lagi pong gustong mangunan yan, mga bossing, para mawala yung stress sa utak, matanggal yung mga iniisip. Ilagay nyo ang sitwasyon nyo o ilagay nyo yung sitwasyon sa sarili ninyo. Di ba ganyan din kayo? Halika nga, pinagbibintangan ako, pumunta tayo doon, sugurin natin, punta natin, ipapaliwanag ko lang kung ano talaga yung mga nangyari. Ganyan eh. Pero kapag ka ikaw naman, alam mo na mali ka at hindi uubra yung mga depensa mo, umiiwas ka. Di ba? Simple lang, no? Iaano lang natin, ilalagay lang natin yung sitwasyon nila doon sa sarili natin kung ano yung mga ganyan na ganyan ho. Palaging pag-iwas. Di ba, Delia Rosario? Nasaan na tayo?